Hindi pa po tayo tapos. Ang dami pa po sa likod na nagkakamayan. We are so blessed to have this community with us. Blessed po ba kayo sa J1 family? Praise God. Punong-puno po tayo ngayon. Wow. And hayaan po natin that as we start, sabi mo ulit sa katabi mo, kinikilig ako. Kasi katabi kita. Praise God. Alam niyo po, as we start, pwede po ba sabay-sabayin natin sabihin ng ating calling verse? Wow, gusto ko yan. Mas kita ko yung mga magaganda, mga pogi. Ayan. Yung mga nagbihis ng sobrang ganda, mga naligo at sobrang bango. So let's sabay-sabay, let's all stand. Sabay-sabay po nating sabihin ng ating calling tool verse. Luke 4:18-19, 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For God is Jesus and He is the anointed one. Pwede mo palakpakan natin, Lord? And let's continue with our JA1 culture. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Wow, palakpakan natin ang Lord. And this time, pwede na po tayong umupo. Wow. Ako po talaga ay excited every time na may chance that, sigurado mo sexy ako dyan Yung maganda, yung hindi nakabuka yung bibig sa picture. Hindi, ako po ay excited kasi ang Lord po ay lagi may binababang bago para sa bawat isa. Lagi pong may word that is new for everyone to hear. And ngayon po, this month, ang team po natin is, sabi mo nga, ako ay taniman ng Diyos. Praise God. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba yung mataba? Matabang lupa? Matabang lupa. Grabe po yung iba grabe yung tumingin kay Uwa. Grabe. Okay. Guys, meron po, before I continue, meron po ba sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasama natin dito sa church? Pwede po bang itaas ang kamay? First time? Do we have a first time? Sige po, taas ang kamay ng mga first time. Yan, sige po, taas ang kamay, taas ang kamay. Yan, kaway-kaway po tayo lahat ng first time. Huwag kayong mahiya. May pakain mamaya si Pastor na Jollibee. Yan. Taas ang kamay ng first times. First time, okay. Okay. Okay na po, first time. Palakpakan naman natin ang Lord. Every time that we have someone na bago, we appreciate it po. So, mamaya, lapit lang kayo doon sa pinakapoging pastor. Alam niya na ang gagawin sa mga first-timer. Okay. So, going back, ang theme nga po natin, okay ba? Okay. Ayan, going back, ang ating nga pong theme ay, ako ay taniman ng Diyos. And ang ating pong theme verse is found on 1 Corinthians 3:9. Sabi sa 1 Corinthians 3:9, for we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Sabihin mo sa nasa unahan mo. Yan, you are God's field. Nasa unahan, tapigin mo, you are God's field. Yan, and yun sa nasa likod, isa kang building ng Diyos. Dali, yun nasa likod, isa kang building ng Diyos. Lagi na kasing yung katabi. Yan, masyado kayong masaya sa katabi nyo, guys. Ayan. So, tayo daw po ay taniman, bukirin ng Diyos, at tayo daw ay building niya. And alam niyo po, as we go along sa paglapit sa Lord, mapapansin mo, ang dami-dami nating pangakong natatanggap. Tama po ba? Ang dami-daming promises. And lalo na sobrang nabe-bless po kami sa mga life group na lagi po nagsasend ng mga Bible verse. Alam niyo po, it's a source of strength. Kasi sa totoo lang, yung mga promises na yun ng Lord, ito po ay nagbibigay sa atin ng, anong tawag doon, yung fertilizer. Yan, sa ating mga puso. So, sino dito ang may verse na memorya? Yan. Sa life group ko. Sino dito yung may verse na memorize?
Ako po, meron po akong favorite verse. Isa po sa favorite ko is Psalms 23:6. Sabi doon, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Ano pa? Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own. Di ba habang lumalapit ka sa Lord, ang dami-daming pangako ng Lord. I will bless you. I will bless those who bless you. And I will curse those who curse you. Diba, isa yun sa promise ng Lord sa JA1 Church. Ano po yung mga promises? Diba kanina, ano sabi dun sa kanta? I trust you. Yun, memorya ng mga mamshies. I trust in you all of my ways. I trust in you all of my days. Ano nga yun sabi doon? You will never leave nor forsake. Yung po ay isa sa promise ng Lord. Sino dito yung nakatanggap na ng promise? Yung ibang promise naman tinutukoy nyo, guys. Alam mo yung nagningning yung mga mata ng mga bata. Yung, sino yung nakatanggap ng promise? Yung nagningning yung mga mata. Anong promise ng nanay? Na pag naging first honor ka, bibilhan kita ng TV. Yun ang promise kay Pastor Nan, di ba? Bibilhan daw siya ng TV. Na kapag naging dean's lister ka, dadagdagan ko baon mo. Yun. Totoo ka, nadagdagan ka. Ano ba yung mga promise sa'yo? Ikaw lang. Ikaw lang ang kachat ko. Patingin ng messenger. Ano pa? Ano pa yung mga promise? Gusto ko lang magtapos ng pag-aaral kasi hindi pa to timing. Pero may ka-date the following month. Magtatapos na doon. Ano yung mga promises na tanggap mo sa best friend? I will keep this a secret. Secret lang natin to. Walang ibang makakaalam. Ano nangyari after a week? Alam na ng lahat, di ba? Ano yung mga promises na natatanggap natin? Pero sabi nga po doon, curse is the one who trusts man. Kasi ang mga promises ng tao, madali siyang masira. Pero ang promises ng Lord, ano sabi doon? Sabi po sa Bible, magunaw na ang mundo, pero mananatili ang salita ko. Magunaw na lahat, mawala na, everything will pass away. But my promise will not pass away. So anong promise sa'yo ng Lord? Ano pong promise sa'yo ng Lord? Promise ba ng Lord yung, ano nga yun? Jeremiah 29:11. Alam ba natin yon? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Doon pa lang. Kapag meron ka mga na-experience, di ba, sobrang ganda na ng promise ng Lord. Kaya lang po, kagaya ba namin kayo ni Pastor na nag-iisip, Lord, promise mo yun sa amin, pero bakit parang ang tagal? Na-experience po yun. Sino po dito yung naka-experience nun? Parang, Lord, ang tagal. Sige po, huwag po kayo mahiya. Kami po ni Pastor, may ganun kaming moment. Di ba? Parang, thank you sa honesty. May promise ang Lord, pero, Lord, ba't yung delay naman nandyan? Nade-delay. Yung promise, hindi nagaganap agad, hindi dumarating agad. And madalas napapaisip tayo, ano kayang meron? Ano kayang problema? Ano kayang kulang? Ano kayang dapat ayusin? And this morning, we will talk about those two things na maaari pong reason kung bakit nade-delay yung mga pangako ng Lord. Bakit hindi natin makuha ngayon? Or bakit natigil yung malapit na sana? Alam mo yung malapit na? Abot kamay na. Ayan na. Tapos biglang, naudlot. Bakit may mga ganong moments na, bakit naman sobrang tagal naman nung pinagpe-pray ko, Lord? Ang pinagpe-pray ko lang naman, bumait ang anak ko eh. Ang pinagpe-pray ko lang naman, bumait si mama at papa. Ang pinagpe-pray ko lang naman, Lord, makahanap ako ng best friend. Diba? Pero bakit? So, meron po dalawang pag-uusapan, 2 reasons. And ang title po ng aking i-share ay Bato at Tinik. Yan. Bato at tinik. So, very simple lang, very short. And the number 1 reason is stated there, bato. Marami pong mga bato. Yan. Wala pong bato dito sa church. Batong puso. Ay, iba yun. Okay, basahin po natin. Luke 8:5. Luke 8:5 to 8. Let's read. Ayan. Basahin niyo po ba? Medyo maliit lang siya, no?
Okay, so pero babasahin ko po. A farmer went out to sow his seed. Meron daw magsasaka, lumabas para maghasik ng binhi. As he was scattering the seed, some fell along the path, and it was trampled on. And the birds ate it up. So meron daw siya mga hinasik na binhi, merong napapunta sa yung tapakan, yung pathway. And kinain daw to ng mga ibon. Some fell on rocky ground. And when it came up, the plants withered because they had no moisture. Yan, yung katabi mo, moisturize yan. Hindi siya ganon. Diba? Wala daw moisture yung tinapunan ng isang pinaglagyan ng seed. And the other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plant. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. So, the Lord bless His word. Okay. So, sabi po dito, meron daw isang farmer. Sino ba mukhang farmer dyan? Wala mga mukhang fresh pag Sunday yung mga tao talaga eh. So, meron daw po, nagasik daw siya, may napunta sa pathway, may napunta sa batuhan. Yung mga napunta daw sa batuhan namatay dahil masyadong dry. Meron namang napunta sa okay na lupa, pero may mga thorns. Kasabay nung paglago ng halaman, lumago din yung mga thorns. So, kinain ng thorns kinain ng mga, dawag ba yun? Yung halaman namatay. Meron din namang sa good soil. And nagyabong siya and then 100 times yung paglago ng halaman. What's the implication? So, this is just a continuation po ng shinare ni Pastor last time na, di ba pinag-usapan last week, tayo ay taniman ng Lord. And tayo din ay building ng Lord. And at the same time, kung tayo ay taniman ng Lord, may mga reason kung ba't hindi lumalago yung mga tanim. So, the first reason is bato. Yan, mga bato. Or mga batuhan. Okay. So, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Tingnan mo mabuti. Hindi bato yan. Okay, walang pero posible na merong mga bato sa buhay niyan. Kaya tapikin mo, kaya mo yan. Sabi mo, andito lang ako. Lilibre kita mamaya. Mang inasal. Diba? Tamo biglang naglighten yung mood niya. May pinagdadaanan yan, pero mang inasal lang masaya na yan, kapatid. Ayan, so sabi po sa Luke 8:13, sabi doon, yung mga binhi na those seeds that goes on the rocky ground, the ones who receive the word, nakatanggap naman sila ng word of God, and they receive it with joy. Narinig nila, ni-receive nila, punong-puno sila ng kaligayahan, but they have no roots. Bakit walang roots? They believe for a while, but at the same time, when the testing fell upon them, they also fell away. Yun daw pong mga tao na nataniman, pero mabato. Na-receive daw nila, pero after some time, nawawala din daw po sila. Naranasan niyo na po ba na galing kayong church? Sobrang ganda ng word. Kaka-bless. Umiyak ako sa presensya ng Lord, kaka-bless. Pero pag uwi nyo sa bahay, may kaguluhan. Hindi po kaguluhan ng bahay, Pastor. May kaguluhan. May kaguluhan sa pamilya, may kagulo sa sitwasyon. Parang ang gulo-gulo. Tapos, naisip mo, ito bang promise ng Lord? Sabi ng Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit ang gulo-gulo ng bahay, gulo-gulo ng pamilya kong ito? Siguro hindi will ng Lord yun sa akin. Siguro hindi totoo yun. Diba? Meron bang instance? Sabi doon, galing ka sa youth anniversary. Power! Kagulo sa stage! Naikot lahat, ang saya-saya. Tapos pag uwi mo sa bahay, sabi ng mama mo, anak, hindi ka muna mag-aaral this year. Sabi ng Lord dun sa event sa main church, sabi daw, lahat ang plano ng Lord for me, to prosper me, not to harm me, para makagraduate ako. Tapos ganun sasabihin ng mama, siguro hindi totoo yung promise ng Lord, wag na lang kaya mag-church. Di ba, minsan po may mga ganung sitwasyon. Ano pa? Akala ko naman sa church ako makakahanap ng magandang friends, pero hindi naman ako pinansin ni Pastor, hindi maloko kinumayan.
Wag na nga, hindi na nga mag-church. Nagkakaroon ng batong puso. Nagkakaroon ng sariling alam mo yung hindi naman talaga dapat yun yung pinaniniwalaan, pero dahil nandun ka sa sitwasyon, ang dami-daming, ay wag na lang kaya, siguro hindi totoo. Sabi mo sa katabi mo, huy, totoo yun. Totoo yung promise ng Lord. Sigurado po ang promise ng Lord. Tandaan natin, sigurado. Walang doubt. Siguradong makakapagtapos ka. Kailangan mo lang daanan yung sitwasyon. Siguradong maisasama mo ang magulang mo dito sa church. Kailangan lang daanan mo yung sitwasyon. Ano pa? Siguradong magkakaroon ka ng bahay. Naniniwala ako doon. Siguradong magkakaroon kami ng sariling bahay. Magkakaroon ka ng sariling sasakyan. Kailangan lang daanan mo yung sitwasyon ngayon. Huwag mong hayaan na yung mga bulong ng kaaway, hindi mo kaya. Hindi yan plano ng Diyos, hindi totoo. Ay hanggang dyan ka na lang. Huwag mong tanggapin lahat ng iyon dahil siguradong maganda ang plano ng Lord sa bawat isa. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Kung naniniwala ka, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, naniniwala akong sigurado. Praise God. Kahit kabaliktaran ng sitwasyon. Alam niyo po ba, kami po yung 6 na magkakapatid. Mahilig po ako example yan. 6 po kami magkakapatid. Lahat po kami, pinangarap ng nanay ko ipasok sa private school. And then, nung po kami ay, private po kami from elementary and then high school, pero hindi po kami mayaman. Tapos, nung pong magka-college na, maraming beses, maraming pagkakataon, wala po talaga kaming pang tuition fee. Kaya ang tawag po ng kapatid ko sa amin ay scholar ng bayan. Scholar ng tito ko, scholar ng tita ko, scholar ni mayor, scholar ni ganyan. Dahil lahat po ng uri ng scholarship na pwede namin pasukan, ay pinasukan na namin dahil gusto namin makagraduate. Bakit po namin gusto makagraduate? Laging sinasabi ng tatay namin, anak, hindi plano ng Diyos na hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Hindi plano ng Diyos na hindi ka makagraduate. Plano niya, magkaroon ka ng magandang buhay. Pero hindi ibig sabihin, bibigyan na ng Lord ng, okay, may mahahanap kang 10,000 sa karsada. Okay, meron kang pagbukas mo ng wallet, meron kang 50,000 pang tuition. Hindi po ganun ng Lord eh. Diba? The Lord has a purpose and a plan and a promise, pero gusto din ng Lord, ipapractice mo yung faith. Ipapractice mo kung ano yung kaya mong gawin. Ipapractice natin kung ano ba yung pwede natin gawin sa sitwasyon. Alam niyo po, kahanapan na namin. And ngayon po, 5 po kami graduate na. Isa na lang po ang hindi mag-graduate. Pero praise God, lahat po kami nakagraduate sa biyaya ng Lord. Kung pangarap mo yun, palakpakan mo ang Lord and believe na ikaw din makakagraduate ka. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba o ng sitwasyon, maniwala ka sa kung ano yung pangako ng Lord sa'yo. Kasi sa totoo lang po marami nagsasabi na, yung mga anak ni Guillermo, hindi makakapagtapos ng pag-aaral yan. Alam mo yung mga kapitbahay na mga Martes, marami po kaming ganon. Yung mga anak ni Guillermo, lagi nananakaw. Ayan. Marami po kaming ganon. Pero, may ganon, alam ko may ganon din ang bawat isa. Pero huwag kang maniwala. Huwag mong hayaan na mag-stay yun sa heart mo. Ang paniwalaan mo ay yung pangako ng Lord. Kaya po, nagkakaroon tayo ng mga bato sa puso kasi pinaniniwalaan natin eh. Pag sinabi, yung mga anak ni Guillermo, hindi makakapagtapos ng pag-aaral yan. Biglang pumasok sa hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Di nga ako makakapagtapos ng pag-aaral. Ay, siguro nga, hindi nga makakapagtapos ng pag-aaral. Huwag na kayo pumasok. May project, tinatamad na ako, hindi naman daw makapagtapos ng pag-aaral. Wag ganon. Sabi mo sa katabi, wag ganon. Walang ganon sa JA1. Praise God. Bakit? We believe on the promise of the Lord. Na kahit ang sitwasyon ay kabaliktaran, naniniwala ka pa rin, hindi may plano ng Diyos.
Ang sabi ng Diyos, goodness and mercy will follow me. Kaya lang inaaway ako eh. Sa work halimbawa, pinagtutulungan ka. Ano sabi sa Psalms 23? Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. The Lord will prepare a table for you. The Lord will honor you in the presence of your enemies. The Lord will lift you up sa harap ng mga tao na nagda-down sa'yo. Yun ang pangako ng Lord. Kaya huwag kang titigil. Maniwala ka lang sa pangako ng Lord sa buhay mo. And it will happen. Naniniwala po ba tayo doon? Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Next one. Yan. Number 2. Mabilis na po ako. Tinik. Sabi po dyan, look ba Pastor John? Luke 8. Diba? John 8:14. Sabi sa John 8:14, the seed that fell among thorns stands for those who hear, mga nakikinig, but as they go on their way, they are choked by life worries, riches, and pleasure, and they do not mature. Meron daw naman po mga binhi o mga lupa, merong naitanim sa kanila. Ang ganda yung pagtubo, pero may kasabay din na dawag. At sa paglago daw ng dawag, sa paglago din daw ng halaman. Kaya lang, mas nadadaig nung dawag, nung damo, yung halaman. Kaya namamatay yung halaman. So sa church, in this church, meron daw po mga matagal na nasimba. Nandito na. And we're happy sa church. Kaya lang, may mga sitwasyon sa buhay na hinahayaan nila na ma-overcome sila. Halimbawa, yung pag-aalala. Madalas po ito sa mga nanay, di ba? Ano kayong uulamin bukas? Kami, 6 kami. Tapos yung isda, 2. Diba? At tapos kailangang agahan, tapos magbabaon pa sila sa school. Paano kaya pagkakasyahin yung ulam? Diba? Ano kayang babaunin ng anak ko? Alam niyo po, may pagkakataon sa amin na yung nanay ko po, naiyak siya. Sabi niya, gusto kong maniwala. Naniniwala ako na may plano ang Diyos. Naniniwala ako na pagpapalaing tayo ng Diyos. Pero anong gagawin ko ngayon? Wala nga akong hawak na pera. Tanda ko po yung moment na yun. Sinabi ng nanay ko, naniniwala siya na may plano ang Lord. Pero at that moment, na kailangan namin ng pera, walang pera. And alam niyo po, kinabukasan may nag-provide. Ate Sonia, nagpadala ako ng ganito. Pero malakpakan natin ang Lord. Come on. Minsan, we don't need to worry. Most of the time, at sa total po, hindi mo kailangan mag-alala. Kailangan mo lang maniwala sa Lord. Ano pa? Minsan naman po may mga pagkakataong kung saan masaya. Diba? Kung saan masaya, nawawala tayo sa pagkakaplano ng Diyos, sa pagkakatanim ng Diyos, dahil dun tayo sa masaya. Woo! Tagay. Alam niyo po sa Lokban, sobrang dami pong tagayan. Nagulat po yung mga bata nung April 1. Kailangan basta nung umuwi po sila, bawat kanto po sa amin ng buhusan, may tagayan. May table, may nagbabarik. Barik po kasi sa inyo ang term, diba? Dito sa atin pala. Barikan. Sa amin po ay may nagtatagayan. Tapos, lalakad ka lang kahit di ka kilala. Oy! Tagay, tagay. Pag hindi ka tumagay, ikaw ay bubuhusan ng tubig. Normal po sa amin yun. Kaya po ang bayan namin ay kilala po bilang bayan ng mga mag-iinom. At marami po akong pinsan. Magaganda po mga pinsan ko. Kita nyo naman ako. Pero lang po. Biyaya mo na. Biyaya mo na, Lord. Pinapasaya ko lang po sarili ko ngayon. Dahil alam niyo po, mga pinsan ko po, ang gaganda. Pero walang magpapatumba sa inuman. Ganun po kagagaling ang mga pinsan. Wala po sa inyo makakapagpatumba. Ay, wala. Kasi wala naman nagiinom dito, di ba? Hey! Praise God. Wala mo makakapagpatumba sa mga pinsan ko. Ganun po kagrabe yung culture. Iba po yung culture ng inuman sa amin. So, alam nyo po, ba't nga ba napunta sa inuman? Wait lang, ayan, pleasure. Kayo naman, no? Pleasure. Madalas, nawawala tayo sa pagkakatanim ng Lord. Because, masaya kasi sa labas. Masaya kasing
mag-party. Masaya kasing mag-inuman. Masaya kasing may jowa na 3. Masaya dito eh. Mas masaya ako sa barkada, mas nakakalimutan ko yung problema. Pero ang totoo, pinapatay nun unti-unti kung sino ka talaga. Diba? Masaya dito, masaya sa mga kumars. Ay, naku, alam niyo po ba, na-enjoy din po namin yan noon. Yung mga, magkakape lang kayo, magme-merienda lang kayo, pero napag-usapan niyo na yung buhay ng lahat ng pwedeng pag-usapan. Alam niyo po, akala natin na-feed tayo, no? Pero, unti-unti pala, pinapatay nun yung kung sino ka sa Lord, kung ano yung heart mo sa Lord, kung ano yung tinatanim sa'yo ng Lord. Ano pa? Worries, pleasure, ano pa po? Kayamanan. Sino gusto yumaman? Wala pong hindi gustong yumaman. Kaya lang, on the road to being mayaman, ang danger is masacrifice natin yung purpose sa'yo ng Lord. Sabi nga po dito, pa-flash nga, Pastor. Sabi, Jemay. Sabi doon, sabay-sabay, basa! If the devil... Sinong busy? If the devil can't make you bad, he'll make you busy. Sabi po, alam niyo po ba, hindi naman kailangan ng demonyo na gawin kang masama. Tingnan mo katabi mo, hindi yan masama eh. Ang ganda nga, fresh nga kayo talaga. Ang kailangan lang gawin ng demonyo ay gawin lang busy ang taong yan. Na kapag sinabihan ni Pastor, tara po, sumama po kayo sa ganyan. Pastor, dami kong lalabahan. Guilty. Ay tara, punta tayo doon. Merong may swimming, libre. Yun, papatlak lang. Alam po, ako po ay busy. May ka-date. Hindi, road to richness tayo, Pastor. Ay, busy po ako sa work. May work po kasi ako. Ay, naku, Pastor? Naku, pasensya na po, busy. Yan, busy. Parang siguro sa mga susunod na weeks, walang gagamit ng busy, The devil doesn't need to make you bad. Hindi ka niya kailangan pasamain. Kailangan ka lang niyang gawing busy. So, tingnan natin ang sarili natin ngayon. Saang area ba ako nabibusy? Saang area ba ng buhay ko ako masyadong masyadong bumababad. Kaya nakakalimutan ko na kung ano ba yung pangako ng Lord, kung ano ba yung purpose ng Lord, kung ano bang gustong gawin ng Lord sa buhay ko, saang area ba ako nabibusy. Pwede namang hindi sa work eh. Pwedeng sa friends, sa barkada outside. Ano pa? Nabibusy ka pa saan? Sa school. Busy sa school. Yan. Ano pa? Sa love life, guys. Sa volleyball. At saan ka nabibusy? Hindi masama na gawin. Hindi po, don't get me wrong hindi po masama na gawin yung mga bagay na yon. Ang paalala lang, huwag mong hayaan na yun yung maging rason para mapigilan kung sino ka sa Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Yan. And tandaan po natin, sa paglapit natin sa Lord, mas parami ng parami ang pwede mong kabisihan at mas patindi ng patindi ang mga maaaring mangyari. Kaya dapat mas patindi ng patindi na tumaba ang ating mga puso sa pagtatanim ng mga salita ng Lord. Alam niyo pa, mag-end po ako dito sa story. Yan. Kami po ay super blessed sa bahay na nilipatan namin ngayon. Yan. We're really blessed. Kami po ay nakatira sa dating bahay po ng Tito Dante and Tita Jess. And nakakatuwa po kasi answered prayer. Yan, malawak po yung parking. Tapos, mabait po yung kapitbahay. Super blessed po kami. And one of the things na po na medyo challenging for us, dahil nga po medyo busy kami ni Pastor talaga. Hindi po yung busy, pero busy po talaga kami. Yung pong hindi po namin maayos yung garden. Shucks, may garden kami.
May halamanan, alam ko po yung maraming mamis dito, maganda yung halamanan. Kami po talaga, hindi po talaga namin maayos. Tapos one time, sinabi ko kay Pastor, mahal, bunutin mo naman yung mga gayon, yung mga dawag. Kasi ang ganda-ganda na sana nung bahay, kaya lang kinakain po ng mga dawag yung talbos ng kamote, yung sili. Ay sayang naman. Sabi ni Pastor, mainit. Masakit sa kamay. Mabait pa sa ako, ganun lang po talaga magsalita. Sabi ko, mahal, may gloves naman. Sabi, mahal pag hindi na busy. So, medyo tumagal po siya. And then one time, siguro po ay nahiya din siya sa mga kapitbahay. Kasi yung kapitbahay po namin mahilig mag-alaga ng halaman, nakakatuwa. Kaya lang kami, pag kinumpara mo yung bahay namin, medyo hindi maganda yung aming halamanan. Ginawa po ni Pastor, kumuha siya ng gloves, tapos ginanon niya. Tapos isang ganunan lang pala yung dawag. Alam mo yung pinatagal pa ng pagkatagal-tagal. Pero nung hinawakan at tinanggal, ay kadali lang palang tanggalin. Diga? Alam niyo po, minsan may mga ganyung pagkakataon tayo. Sinasabi ng Lord, anak, tanggalin mo yung mga dawag dyan sa puso mo. Yung mga bato. Tanggalin mo. Kaya lang ayaw natin. Lord, andito na Andito na, Lord, yung worries. Lord, andito na yung masaya ako sa mundo. Lord, andito na Huwag mo nang pakalmanan at masaya na naman na nandini. Kaya lang sinasabi ng Lord, nak, alam mo, ang ganda sana niya ang lupa na yan, yung garden na yan. Tanggalin kaya natin yung mga damo-damo. Kaya lang tayo, Lord, wag na. Okay na to. Wag mo nang pakialaman. Kaya pala ang daming pagpapala na hindi natin matanggap-tanggap. Kaya pala ang daming sagot na hindi rin natin matanggap. Kasi pag may gustong alisin ng Lord, ayaw din nating paalis. Gusto ng Lord maging matabang lupa tayo, di ba? God wants you to receive the fullness of His promise. Hindi lang po kayo, kahit po kami, kahit po ako. Gusto ng Lord tanggapin natin lahat ng mga pangako niya. Pero kasabay nun, kailangan din pumayag tayo na alisin ng Lord yung mga part ng buhay natin na pumipigil. Ano ba yun? Masyado ka ba mapag-alala? Nawawala minsan yung faith? Paano bukas? Paano yung pantuition? Paano yun ito? Paano ang parenta? Paano ang pambayad ng kuryente, ng tubig, ng internet? Masyado ka ba nag-aalala? Maybe it's time to give it to the Lord. Lord, bunutin mo na yung worries. Paano na yung anak ko? Sama-sama ng ganito, sama-sama ng ganyan. Paano na? Worry ko po yun Ang sama-sama ng mundo. Paano ang anak ko? Paano pag wala na kami? Anong mangyayari sa anak ko? Alam mo, sabi ng Lord, bigay mo sa akin yan. Ang pag-aalala na yan sa future ng anak mo. Ano pa? Future mo? Paano future ko? Baba nga ng grade ko. Parang wala akong magandang course na makukuha. Bigay mo sa Lord. Ipabunot mo yan and give it to the Lord. What else? Lord, masaya ako dito. Masaya ka ba talaga? Are you really happy with the kind of friends or with the outside world? Masaya ka ba talaga? Maybe it's time to search our heart. Masaya ba talaga ako na may ganito akong ginagawa? Na may ganitong sitwasyon sa buhay ko? Am I really happy? Or posibleng you already have that heart na hindi ka na naniniwala sa promise ng Lord sa daming beses na nabigo ka. Sa daming beses na may mga promises sa'yo na hindi nangyari. You know? Sinasabi ng Lord, bigay mo din sa akin yan. If there are promises to you, made to you na hindi nangyari, bigay mo din sa akin. God wants to remove lahat para po ma-fulfill yung mga pangako ng Lord sa buhay natin. And lastly, before I end, alam niyo po, paano natin mas mapapagyabong yung mga pangako ng Lord? Ulit-ulitin natin. May mga sitwasyon ka sa buhay mo ngayon? Ano yung sitwasyon mo sa buhay mo ngayon? Feeling mo babagsak ka?
Ulitin mo lang, Lord, sabi mo, you will never leave me nor forsake me. Lord, don't forsake me in this situation. Ano pa? Kulang? Kulang ang ganito, kulang pambayad. Sabihin mo lang, Lord, you're my great provider. Lord, nakapag-provide ka nga sa 3,000 tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Lord, kaya mong i-multiply ito. Sabihin mo lang sa Lord, anong sitwasyon mo ngayon, kapatid? Gusto lang ng Lord, sabihin mo kung ano yung pinangako niya sa'yo. Magtiwala ka. Alam niyo po, lagi ko sinasabi, Lord, may nangyari pong hindi maganda sa amin. Pero sinasabi ko, Lord, I trust you. Kasi hindi ko I may not understand. But Lord, I trust you. Sabi ko po sa Lord, Lord, goodness and mercy will follow me. Kahit anong mangyari buong buhay ko, hahabulin ako ng magaganda, ng mabubuting bagay as I spend time with you, Lord. As I spend time in your temple. Yung po yung lagi ko inuulit-ulit. Kahit hindi maganda yung nangyayari. Ikaw, anong promise sa'yo ng Lord? Na ngayon, ang sitwasyon mo, parang may hindi maganda, parang may hindi ayos, parang may ang hirap at hindi mo pa rin nakukuha yung mga gusto mo makuha. You know, the Lord wants to remind you, anak, ano bang promise ko sa'yo? What's my promise to you? What is my first promise? And kung wala pa, this time, hingin mo sa Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng promise mo. Sabi mo, Lord, diba? You will bless me and bless those who bless me. Start with there. And hayaan mo na, Lord, ang magtuloy kung ano man yung pinangako niya sa atin. Can we just bow our heads and close our eyes? And as we sing this song, awitin mo lang to sa Lord. I know may kanya-kanya po tayong sitwasyon, but this is a reminder ng Lord na, anak, sa kalagitnaan nun, trust me. Let's just sing this to the Lord. Come on, just sing this to the Lord. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. Just say it to the Lord. I trust in you, all your promises. You'll never leave me nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Meron po dito, may mga sitwasyon ka na, may sitwasyon ka na tinatanong mo sa Lord. You're asking God, Lord, bakit? But you know, God wants you to trust Him. Trust Him. Kahit hindi mo alam yung sagot. Kahit parang nakakapanghina. But the Lord wants you to trust Him. And to continue to remind Him kung ano yung pangako niya sa'yo. Meron po dito, you have a situation sa bahay. And gusto mong baguhin yung sitwasyon. But you know,
The Lord is telling you, ibigay mo sa Kanya yung sitwasyon. Just give Him the situation. Offer it to the Lord and humble down. Aminin mo lang na, Lord, hindi ko po kaya kung wala ka. Hindi ko kayang ayusin kung di mo ako sasamahan. Just humble down to the Lord. Meron po dito in your heart, meron kang doubts for the longest time. May pinagpe-pray ka pero hindi nangyayari. Nagkakaroon ka ng thinking na, Lord, totoo ba? Promise mo ba talaga? You know, the Lord is telling you to give that doubt to Him. Hayaan mo na, Lord, ang mag-alis ng doubt. And sinasabi ng Lord na mas magkaroon ka pa ng belief and faith of the promise that He gave you. Ulitin mo lang sa Lord kung ano yung promise niya sa'yo. Just repeat it to the Lord. Lord, hindi promise mo to. Itong pangako mo. Promise mo, Lord, to prosper me. Promise me. You promise, Lord, that you will bless me. Lord, you've promised me that you will never leave me. Lord, you've promised me if I obey, I will eat the best of the fruit of the land. Lord, promise mo, Panginoon, ang buong sambahayan ko, Panginoon, ay maliligtas and we will serve you. Lord, that's your promise. Come on, if that's the promise of God, sabihin mo lang, whatever promises the Lord has for you. And if you have a situation na hindi mo maintindihan, the Lord wants you to offer it to Him. Can you just lift your hand? If you have that situation na gusto mong i-offer sa Lord, just with eyes closed, itaas mo lang ang kamay mo sa Lord. Kita po na, Lord, ang sitwasyon mo. If you have that, just close your eyes and just focus sa Lord. Bigay mo lang sa Lord yan. Kita po ng Lord yan. Holy Spirit, move in us, Lord. Move in us, Lord. Can we sing? I trust in you always, Lord. Sige, sabihin natin sa Lord, I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, Lord. Can we lift our hands to the Lord? Panginoon, sige, taas lang natin po ang kamay natin sa Lord. Lord, kita mo, Panginoon, ang bawat isa. Kita mo, Lord, ang aming mga puso. Kita mo din, Panginoon, yung mga ibinigay namin sa'yo. Lord, ano man bato, ano mang mga tinik, ano man, Panginoon, ang mga naging hadlang para sa paglago namin, Lord, ito po ay aming inaalis, winawaksi, inaalay namin sa iyo, Lord. Spiritually, sige, spiritually remove it in your heart. You just make a movement, alisin mo lahat. Ano man yung nakalagay sa heart mo, this time, ibigay mo lahat sa Lord. Kung feeling mo meron pa natitira, Panginoon, inaalis namin ito lahat at hinahayaan namin Ikaw, Holy Spirit, ang siyang magpuno ng aming mga puso. Lord, everyone that's lifted up their hands, God, ang bawat isa sa amin, Panginoon, move mightily, God. Hayaan mo, Lord, na mas maging mataban lupa kami, na ang bawat salita na marireceive namin, Panginoon, ito'y pagyayamanin mo. Ito, Lord, ay yayabong. Ito'y magmumultiply. Lord, nagdedeklara kami, Panginoon, na ang mga puso namin, Lord, ay mapupuno, Panginoon, ng kapangyarihan, ng faith, Lord God, ng tiwala sa'yo. And hayaan mo, Lord, na patuloy namin paniwalaan na sigurado ang mga pangako mo sa amin. Na sigurado magaganap, Lord God, ang pangako mo. Sigurado maganda ang mangyayari. Sigurado kumikilos ka. Panginoon, sigurado, Lord, hindi kami mapapahamak. Sigurado, Panginoon, na magandang aming kinabukasan dahil ito ang mga pangako mo sa amin, God. Lord, sigurado, dahil Ikaw ang kasama namin at dahil Ikaw ang nangako. Lord, sa mga susunod pang mga araw, hayaan mo, Lord, na patuloy mo pang ipakita sa amin what areas ng aming puso, anong mga bato, anong mga tinik, Lord God, ang kailangan pa naming alisin at ibigay sa iyo para patuloy kaming lumago, para patuloy kami, Lord God, na maging isang tunay na disipulo mo, God. Gamitin mo kami, Lord.
Everyone who's lifted up her hands, Lord, are here for you. Lord, at kami po ay nagdedeklara, supernatural growth, Lord God. Supernatural good soil heart sa bawat JA1 Mataas na Kahoy people, Lord. Salamat, God. Ito po'y aming tinatanggap at lahat ng naniniwala sa siguradong pangako at siguradong paglago, sabay-sabay magsabi